Good morning, good morning. Isa po sa katotohanan na sadyang para sa iba ay kamalian ay ang usapin na Jesus Christ is God, si Jesus ay Diyos. Ito po yung isang katotohanan na binabanggit sa Biblia na ginagamit din ng iba ang Biblia nung sasabing mali daw ito. Ano po ba yun? Ang katotohanan na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, pinako sa krus, namatay, nilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Titingnan po natin sa Biblia ang ilang mga talata na napakalinaw na nagsasabi na that Jesus Christ is God. Una na po sa Genesis chapter 1. Sabi dito, let us create man in our image, in our own likeness. Sinabi po yan ng Panginoon na hindi sa anghel, dahil ang anghel ay walang kakayanan na mag-create. At doon pa lang po sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Sa Hebrew word po ng God is Elohim. The singular word of God is El. Kaya nga may El Shaddai, El Elyon, El Adonai. Kaya lang, hindi tumatanggap ng iba. Using the word Elohim, which is plural, that representing that there is one God in one more than person. And the Bible at ang Biblia po ay nagsasabi na there are three persons of God, but there is one God. The point is, kaya mo bang ipaliwanag ang Diyos? Hindi natin kaya ipaliwanag ang Diyos. Subalit nagbigay po siya ng pagkikilanlan sa word na Elohim. Singular is El, Elohim is plural. Then the entire Bible, you will see that there is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Walang God the Mother, walang God the Grandfather, walang ganoon. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At sinabi din po yan ng Isaiah 9:6. Isaiah 9:6. Ito po ang sabi ng Isaiah 9:6. For unto us a child was born, unto us the child was given. And the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God. Sa Hebrew word, ang Mighty God is El Gibor. El Gibor. May tinatawag naman El Shaddai na nireveal ni God kay Abraham. But in Isaiah 9:6, He revealed Himself as El Gibor, Mighty Warrior. And the Lord Jesus Christ Himself, si Jesus Christ po mismo, nagsasabi po siya na He is the captain of the host, kapitan ng mga hukbo ng langit. Mas mismo mga anghel po ang nagsabi po niyan sa Revelation that si Lord Jesus Christ yung captain of the host or El Gibor, mighty God or mighty heavenly host, captain of heavenly host. Ngayon, ang dami po sa Old Testament na nagsasabi niya na nagpapakita na the Lord Jesus Christ is not a natural man. Diyos po siya nagkatawang tao. Iba po yung nagkatawang tao sa natural man na pinanganak ng dalawang tao na natural na tatay, natural na babae, na nanay, na tao. Hindi po ganoon. There is a divine process or divine intervention or move of God na Diyos nagkatawang tao. Kasi nga, wala namang taong pwedeng magligtas sa kasalanan ng tao maliban ng Diyos ang nagkatawang tao. At yung dugo na yon na banal ay hindi pwedeng manggaling sa isang taong pinanganak ng isang taong makasalanan. Gumamit lamang po ng sisidlang babae ang Panginoon upang siya ay ipanganak. At meron pong mga dalubhasa sa Israel mismo. They studied the blood. Ito ilang libong taon na, pero yung bakas ng dugo ng Panginoong Hesus doon sa Ark of the Covenant, meron pong mga archaeologists na naka-discover po noon, and they studied the blood. Y chromosome lang po, walang X na galing sa babae. So paano mabubuhay yun?
So there is a mystery revealed, merong mysterious revelation na until now that the blood of the Lord Jesus Christ is alive. Kasi nga po, hindi siya normal na tao. Nagkatawang tao po siya na Diyos. Ngayon, tingnan po natin yung tatlo sa Old Testament, sa Genesis, 2 account, sa Isaiah 9:6, napakaraming account, at napakarami pa po. Ngayon, puntahan po natin ang witnessing ng devil. Nakikita po natin the devil himself witness that Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is God. Ito po. Sa Luke chapter 4, verse 40. Sabi po dito, Luke chapter 4, verse 40, while the sun was setting, all those who were sick with various diseases brought them to him, and laying his hand on each one of them, he was healing them. Demons also were coming out of many, shouting, "You are the Son of God." But rebuking them, he would not allow them to speak because they knew him to be the Christ. Anong ibig sabihin po? Anong ibig sabihin po? Nung panahon na yun, maraming may sakit. Sakit na hindi nila alam kung saan ang galing. Iba't ibang uri ng sakit. Sabihin mo na ang klase ng sakit. Nung panahon na yun, yung mga malala, meron sila. Then, bigla-bigla may mga demonyong lumalabas sa kanilang katawan at sumisigaw, ikaw si Jesus, ang anak ng kataas-taasang Diyos. Ikaw ang Messiah. Only God can do that, na maging Messiah. Ang daming propeta, hindi naman sila Messiah eh. Ang daming propeta, pero hindi sila Messiah. Only Jesus Christ. And the devil, ang demonyo mismo nag-testify, you are the Son of God. Yun yung Elohim, sinasabi kanina, there is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Yun ang pagpapakilala ng Diyos eh. Isang Diyos sa tatlong persona. The devil himself. Ang demonyo mismo, mga demonyo mismo nagte-testify, ikaw si Jesus, ang anak ng kataas-taasang Diyos. Sino pa po ang magte-testify? Yung mga alagad. Naalala niyo po yung mga alagad nung sila ay nasa bangka at biglang bumagyo ng malakas, ang tindi ng hangin, ang tindi ng bagyo. Ano nangyari po? Inutusan ng Panginoong Hesus ang hangin, ang alon na tumigil. At anong sabi nila? Sino itong tao na ito? Maging ang bagyo ay sumusunod sa kanya. Ito po, in Matthew chapter 14, mababasa natin dito, nagkaroon po ng dilubyo sa dagat. Umpisahan ko na lang po ito sa verse 27. Immediately Jesus spoke to them saying, "Take courage, it is I do not be afraid." Peter said to him, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." And he said, "Come." And Peter got out of the boat and walked on the water and came toward Jesus. But seeing the wind, he became frightened and beginning to sink. He cried out, "Lord, save me." Immediately, Jesus stretched out his hand and took hold of him and said to him, "Oh, you little faith, why did you doubt?" When they got into the boat, the wind stopped, and those who were in the boat worshiped him. "You are certainly God's Son." Kita niyo po, sinamba siya ng mga alagad nung panahon na yun. Pinagbawalan ba sila ni Jesus? Huwag niyo ako sambahin, tao lang ako. Ang liwanag, sinamba siya. Iba pa po yung bumabagyo na pinatigil ng Panginoon yung hangin at matinding alon. Ang liwanag dito. Ang liwanag. And those who were in the boat worship him. "You are certainly God's Son." Elohim. There is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ang liwanag. Mga alagad mismo. Kaya nga yung mga alagad pinatay sila ng napatiwari, pinugutan ng ulo, hinati sa gitna. Wala silang pakialam doon kasi alam nila yung nakita nila eh. "I will testify what I see and what I hear." Ganun ang mga alagad. Kahit pa pulbusin mo yan eh. Katawan lang naman to eh.
Kasi alam nila na si Jesus Christ, na sabi nila, if you will not deny Jesus Christ, kung di mo itatatuo si Jesus Christ, ipapatayin kita. Ano pakailan? Sabi ng mga, ano patayin? Ano palagay? Ano pakailan ko? Patayin niyo pa ako ng 10 beses. I will not deny Jesus Christ as my God, as my Lord. Totoo po yan. Kahit yung mga pastor ngayon, nasa hindi ko na babanggitin yung mga bansa, sinusunog sila ng buhay. Wala silang pakialam. Because they experience the love, the power of God in Jesus Christ. Sino pa po? Ang God mismo. Si God mismo magte-testify, na alala nyo po nung binaptize po si Lord Jesus Christ as an act of humility. Nagpabaptize po sa kay John the Baptist. Sabi nga ni John the Baptist, hindi nga ako dapat magtanggal ng sintas mo eh. Magpapabaptize ka pa sa akin. Ano sabi ni Lord? Gawin mo kasi yan ang nasusulat. Nung binaptize ang Panginoon sa John chapter 3 o chapter 2, hindi ko na babasahin. Nandun po yun, sa John chapter 2. Ano sabi doon? The heaven opened and God spoke. This is my son in whom I am well pleased. Hindi pa po yun. Yung sa transfiguration, sanibihan niya sino po? Si Peter at si John. Kaya nga sila ay patayin. Si John nga, pinirito ng buhay yan eh. Hindi niya tinatuwa si Jesus because you know that Jesus Christ is not just a man. He is God became man. Tandaan natin ito ha, lahat ng physical representation ng God, si Jesus Christ po yun. Anong sabi ng Panginoon mismo? Ito, si Lord Jesus Christ na mismo ha. Sinamba siya ng mga alagad, hindi niya pinigil. Kasi Diyos siya, alam niya eh. Ito si Lord Jesus Christ mismo nagsabi. In John chapter 8, sabi ng John chapter 8, verse 56 to 59 na lang, basahin ko. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it, and I was glad. Nakita na po si Abraham at si Jesus sa kanyang physical form. Sa Sodom at Gomorrah pa lang, nag-uusap na po sila eh. Anong sabi ng Panginoon? Verse 57, so the Jews said to him, you are not yet 50 years old. Kasi 30 pa lang ang Lord nun, magti-30 pa lang eh. And have you seen Abraham? Ano ka? Hindi ka pa nga nang edad ng 50, sasabihin mo, nakita mo na si Abraham. Totoo naman. Hindi lang si Abraham, pati si Noah, pati si Adan. Kasi Jesus Christ is the physical manifestation of the Lord, of God. 58, Jesus said to them, truly, truly I say to you, before Abraham was born, I am. Bago pa pinanganak si Abraham, ako na. Ang Diyos, omnipresent, omniscient, omnipotent. Dito pinakita ni Lord Jesus Christ yung kanyang pagiging omnipresent. Noon, ngayon, at sa future, nandoon siya. Pinakita niya ang kanyang omnipotent, powerful, nung pinatigil niya ang dagat sa pag-alo ng matindi at sa hangin na malakas na bagyo. At pinakita niya kanyang omniscient, na alam niya ang lahat. Sabi nga ng Bible, walang nalikha nang di sa pamamagitan niya. Genesis 1:1, John 1:1 verse 1 hanggang 5, at sa Colossians chapter 1 nandoon yan. Si Lord Jesus Christ testify, siya ay God. Hindi lang po yan. Ito, ano sabi niya? Ano sabi niya? Ibinigay ko ang buhay ko at walang makakakuha nito. Sa John chapter 10. Ito sabi I give my life and no one can take it from me. Ito sabi ng John chapter 10. Verse 17 to following. For this reason, the Father loves me, because I laid down my life. Mahal ko na nga dahil ibinigay ko ang aking buhay. That I may take it again. Upang kunin ko uli ito. Meron ba ganun natural na tao? Walang ganun. Maliban na Diyos talaga siya. Talagang Diyos naman po. No one has taken away from me, but I lay it down on my own initiative. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. Diba? Ang liwanag. Kaya niyang ibigay. Alam niyo, nung nakapako sa krus, kung hindi niya po niloob na mamatay siya, hanggang ngayon buhay siya eh. Kasi Diyos siya eh. Pero, ayon siya nasusulat, mamamatay siya sa krus, ililibing. Sa 3 araw, muling mabubuhay. During the Passover. Kasi ang kamatayan po ng Panginoong Hesus ay naglalarawan kung paanong nag-utos si Yahweh na pumatay ng kordero sa panahon ng Pasko bilang Passover, na yung salot sa Egypt, lalaktawan ng mga ang mga bahay ng Israelita, ang tanging pupuntahan lang ng anghel na mamapamuksa ay yung mga bahay ng mga Ehipsyo.
yung po'y naglalarawan sa kamatayan ng Panginoong Hesus, na lahat ng mananampalataya sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mawala man ang flesh, mapapalitan ito ng eternal life with God in heaven. So napakarami po. Testimony of Old Testament, testimony of God the Father, testimony of the disciple, testimony of New Testament, and testimony ng mga taong wasak na wasak ang buhay pero binago ng Diyos dahil si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. Isa pa po, si David mismo, Psalms 110, si David. Kasi sabi ang Messiah manggagaling sa kanyang lineage, and David himself testify, the Lord says to my Lord. Ito sabi Psalms 110 verse 1. Basahin ko po Psalms 110 verse 1. The Lord says to my Lord, the Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. At binanggit din po yan ng Panginoong Hesus sa Matthew 24. At ni Paul, binanggit din ni Paul yan sa Hebrew. Matthew 22 pala, verse 41 to following. Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them question, what do you think about the Christ? Sino si Jesus? Sino yung Messiah? Whose son is he? They said to him, the Lord said to David. He said to them, then how David said in the spirit, call him Lord. Sabi niya, paano magiging anak ni David ang Messiah? Although sa lineage, kasi kingly lineage. Dapat galing sa mga hari. Kaya galing kay David. Sabi ni Lord, itinawag na ng Lord yung kanyang yung Messiah Ito sabi, yung binasa natin kanina, Psalms 110 verse 1. He said to them, then how does David in the spirit call him, saying, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I put your enemies beneath your feet. Si David mismo nagsasabi that Jesus Christ is Lord. Hindi lang siya ordinaryong tao, yung Diyos po siya na nagkatawang tao. Sa dinami-dami po na aking binasa, kulang pa po yun. Ang dami pa sa Bible na magpapatunay that Jesus Christ is not an ordinary man, but God who became man. Huwag po tayong maniwalang tao lang si Jesus Christ. Walang taong magliligtas sa tao. Ang mahirap niyan, may ipinakikilala sila na higit pa kay Jesus. Kaya sabi nila, tao lang si Jesus. Walang taong magliligtas sa kasalanan ng tao, maliban na ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya sabi po ng Pilipos chapter, dito tayo matatapos po, Pilipos chapter 2, basahin ko po sa inyo. Napakarami pa po, pero ito na lang po yung huling babasahin ko sa inyo. Pilipos chapter 2, pero English po ito Ito po, have this attitude, Pilipos chapter 2 verse 5 to following. Verse 1, mula verse 1 sana, kaya mahaba, sa verse 5 na lang po tayo. Have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus, who although He existed in the form of God, bagamat sa Diyos, did not regard equality with God a thing to be grasped. Hindi niya pinilit na maging kapantay ng Diyos, bagamat Diyos siya, but emptied Himself, taking a form of bondservant. Nagkatawang tao siya, naging alipin, hanggang ipako sa krus. Nagpakumbaba siya at sumunod hanggang sa kamatayan sa krus. At dahil dito, binigyan siya ng Diyos ng pangalan higit sa lahat ng pangalan, na lahat ng tuod ay luluhod sa Kanya at magsasabing, si Jesus ang Panginoon saan man sa langit at sa lupa. That every knee shall bow on heaven and earth. Lahat po ng tao, pati mga angel, even Satan himself will bow down to Jesus Christ, hindi po sa tao. At sa mismo, sa Revelation, sinasabi niya, I am the Alpha and the Omega. Kung tao po siya, hindi po niya yun i-claim that I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Let us believe that Jesus Christ is God became man to save us. Amen. God bless us po.